Makibukas po kayo sa akin sa banal na kasulatan. Aklat ni Mateo, kabanatang 28, talatang 1 hanggang 20. Matthew 28, verse 1 to 20. Significant po ang araw na to simply because we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kanina pong madaling araw, 4:30 pa lang, marami nang nagpapaputok ng mga quitties, ng mga firecrackers, celebrating the resurrection, sunrise service. Even our main church ay nagdaos kanina, 5:30 ng umaga ng sunrise service, in commemoration sa napaka-significant na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat namatay, pero muling nabuhay. Allow me to read with you in Tagalog. Ang ating passage for today with a segment title, Muling Nabuhay si Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Biglang lumindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo't tignan nyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon, yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin nyo sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala sa inyo. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. We all know na talagang ang selebrasyon ng pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon ay naisagawa kamakailan. Last Sunday, nagkaroon po ng Palm Sunday, di ba? Nakita natin ang marami pong tao na may dalang palaspas. At mga tao naging abala sa mga pagbibisita iglesia, sa panata nila na nakagawian na nila na gawin, pagpapapako sa krus, paglalakad ng nakapaa, pagpunta sa mga mahimalang mga
groto o simbahan at even pinapahirapan ang sarili as a sign of sacrifice, penance, penitensya. Sukdulang hindi kumain ng masasarap na pagkain, ng karne, mag-fasting, and ang kainin lang ay light food at i-deprive ang sarili sa mga comfort, convenience, sacrifice sa Panginoon na naghihirap di umano sa krus ng Kalbaryo at the moment. And patay sa amin po mula Huwebes hanggang Sabado ay wala pong nag-inuman. Umaga, tanghali, gabi, marami pong grupo-grupo nag-iinuman sa aming kalyehon. Pero wala po akong napansin. They observe the Lenten season lamang Biyernes ng Sabado ng tanghali, ayun na, back to reality. At nag-celebrate. Walang patumangga na inuman, lasingan, puntahan, kasiyahan. Marami ang, I believe, hindi lang nag-fasting sa mga pagkain, even sa bisyo, tumigil. O namanata na hindi na magbibisyo. And maraming mga mabubuting pangarap, layunin ng tao dahil sa mahal na araw, dahil sa pag-aalaala, sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na pinag-uusapan natin sa ating passage, pag-uusapan natin today, most of all, yung pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo. This is so significant dahil ang kanyang muling pagkabuhay ay ebidensya, pruweba ng kanyang pagiging anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Remember, isa sa mga title in the ancient Bible times, even in New Testament time, nung wala pa si Lord, even nung siya'y panganak na at nangangaral na, tinatawag siyang Son of God. Siya yung Messiah na darating, pinangakong tagapagligtas, at sa ating passage, tinawag siya na Son of God. Yan ay isang katotohanan na siya ay talagang Son of God. And most of all, tinatawag din siyang Son of David. Yan ang hawak ng maraming tao na ang tagapagligtas, ang kingship ni David ay hindi mapuputol. Magpasawalang hanggan ang magiging kingship ni David, meaning sa kanyang saling lahi, magmumula ang lahat ng mga susunod na hari after him, and ang pinakahuli, ang Panginoong Jesucristo, na talagang wala naman na nga na naging kapalit dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi, bagamat namatay pero nabuhay, kaya ang kingship ng ating Panginoong Jesucristo in the line of David, a son of David, a son of God, ay napatotohanan. Kaya nga, ang record na to, mga kapatid, in our passage, ay makikita natin na katagumpayan, hindi lamang ng ating Panginoong Jesucristo from sin, from death, from Satan, from delivering His people into the bondage of Satan and sin, kundi katagumpayan din ng bawat mananampalataya ni Kristo in Bible times as well as in this modern time. Ito ay isang katotohanan na pinaniniwalaan ng maraming mga mananampalataya na nagkaroon ng pakikibahagi sa hindi lamang pagkabuhay ni Kristong muli, kundi yung kanyang sakripisyo, yung kanyang katuruan, yung kanyang ministeryo, and most of all, yung kanyang hatid na spiritual blessings brought about by His resurrection, being the Son of God. Kaya, isi-share ko po sa inyo today ang isang topic na pinamagatan ko po na Christ Resurrection Victory. Ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo ay katagumpayan. Katagumpayan ni Kristo, katagumpayan din ng mga mananampalataya. Dahil siya ay hindi na natili sa libingan, kundi siya po ay nagbangong muli mula sa kamatayan sa buhay.
na walang hanggan. So, ang tanong ko for today, sa bawat isa sa atin, na pipilitin nating masagot ng ating passage for 45 minutes, is that what should the believers of today must do to Christ's resurrection victory? Ano bang dapat gawin ng mga mananampalataya sa kapanahonang ito hanggang sa mga susunod na henerasyon patungkol sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo na isang masasabing tunay at totoong katagumpayan? Una, na dapat nating gawin as people of God, believers, is that to never thought that Christ is dead. God is not dead. Si Kristo ay buhay. A lot of people ay hindi naniniwala na si Kristo ay nabuhay mag-uli. Israel, maraming Hudyo, maraming tao sa buong mundo, hindi naniniwalang may Diyos na nagkatawang tao, namatay, and most of all, nabuhay. A lot of people believes that. And even yung mga believers ni Christ ay naniniwalang, oo, siya yung pinangakong tagapagligtas, siya ay naparito, nagayang buhay sa krus, namatay, nilibing, nabuhay na mag-uli. They believe that. Christians, believers, Catholics, and a lot of religious people. Pero sa kanilang mga buhay, way of life, hindi natin makita. Hindi mo makikita ang katotohanan ito that Jesus is alive. It seems in the lives of a lot of people, Christ is dead. May patay na Diyos, may Diyos na may mata hindi nakakakita, may labi hindi nakakapagsalita, may ilong hindi nakakahinga, may kamay hindi nakakakilos, may paa hindi nakakalakad. It seems to us, to a lot of people, God is dead. So, we must never thought that Christ is dead. Ba't ko to sinasabi? Sa bawat isa sa atin na mananampalataya ni Kristo, naniniwalang ang Diyos ay buhay. Because it's possible na even tayo, mga believers, ay hindi maniwala na buhay si Kristo. Because as you can see in verse 1, kung babalikan nyo lang in your Bible, may mga kababaihang hanggang sa huling sandali ni Kristo sa krus. In fact, patay na ang Panginoong Jesucristo, nakabayubay na, wala ng mga tao, sila na lang ang natitira, na natili sa paanan ng Panginoong Jesucristo. That's how loyal they were. And sila pa, itong mga babae ito na natili sa tabi ni Kristo hanggang huling sandali, ay kauna-unahang mga tao, mga babae na ang aga-aga na nagpunta sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo para gawin nila yung pag-iimbalsamo, pag-aayos ng kanyang katawan, pagbibihis sa kanya, paglilinis, etc., etc., na mga ritual. And, catch this, these women, believers of the Lord, thought that Christ is dead. Despite the fact na repeatedly, maraming beses, maraming kapanahon at sitwasyon, ipinatiuna na ng Panginoong Jesucristo na siya ay aarestuhin, ipe-persecute, mamamatay, papatayin, pero on the third day, mabubuhay siyang mag-uli. But they did not believe that. They forgotten that truth na ipinahayag ng Panginoong Jesucristo, tinuro niya. That is why we could see that in the life of these believers, women believers, Christ is dead. Patay ang Panginoon. Many people believe of the death of the Lord, pero hindi yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Because gumagamit sila ng logic na pangsanlibutan, pang tao, na walang taong pwedeng mabuhay, mag-uli. Lahat ng tao pag namatay, that's it, annihilated, o kaya pupunta na sa kung saan siya destined. And they don't believe that Christ is God, man-incarnated God. Kaya hindi siya pwedeng mabuhay na mag-uli o mag-resurrect. Napaka-significant ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo dahil ito ay patunay na siya ay bugtong na anak ng Diyos. Son of David, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Diyos, Diyos na nagkatawang tao. Hindi kagaya ng paniwala ng maraming tao na tao lang si Kristo,
Hindi siya nabuhay na maguli. Ito ay patunay. Ang resurrection ni Lord ay patunay sa katotohanan ng banal na kasulatan ng Scripture, ng salita ng Diyos na napasulat, ipinasulat ng ating Panginoon sa kanyang mga inspired Bible writers, sa katotohanan, sa propesiya, at naging kaganapang aktwal ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ang pagkabuhay ni Kristo ay nagpapatunay na ang salita ng Diyos noon, mga hula, propesiya, revelation, ay totoo dahil nagkakatotoo. Nagaganap ang mga katotohanan such as the resurrection ng ating Panginoong Kristo. And most of all, ang significance ng resurrection ng Panginoon ay nagbibigay sa mga mananampalataya ni Kristo ng katiyakang kung si Kristo nabuhay na maguli, the people of God may also live, shall live also like the Lord Jesus Christ. Ito ay ipinahayag ng ating Panginoon sa 1 John 5:12. Sabi ni John, whoever has the Son has life, but whoever does not have the Son of God, Jesus Christ, does not have life. Sino man ang pinananahanan ni Kristo, may Kristo sa puso, may pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior ng kanyang kaluluwa, ay may buhay na walang hanggan. Subalit, ang hindi nananampalataya kay Kristo bilang bugtong na anak ng Diyos, Diyos tagapagligtas, manunubos, ay walang buhay na walang hanggan. So, whenever God's people gather on the Lord's Day, such as today, gaya po natin, and a lot of people of God, a lot of churches, believers, nagtitipon pag Sunday, morning and afternoon. Ito ay pagpapahayag sa kalagitnaan ng mga mananampalataya kapag ka nagtitipon, kagaya ngayon, na si Kristo ay buhay. Na si Kristo ay tunay na nag-resurrect sa libingan, sa kamatayan, sa pagiging patay, na muling nabuhay. Bakit? Kasi sa totoo lang, ang linggo sa Eastern, sa Israel, ay first day of the week. Ang Sabat ay talagang Sabado. Last day of the week. Di ba? Inutos ng Diyos, 6 days you toil. Sabi ng Lord sa Old Testament, sa 10 Commandments. But on the 7th, Sabbath, Lord's Day. That is Saturday. Pero dahil nga nabuhay si Lord, first day of the week. Kaya nga ang mga Kristiyano, since then, believers ng Panginoon Kristo, nag-celebrate hindi ng Sabbath on Saturday, but on the first day of the week, which is Sunday, the first day of the week, which is the resurrection day ng ating Panginoon. Kaya nga hindi tayo nag-worship, nag-gathering, nagsisimba, nagtitipon ng mga mananampalataya pag Sabado. Di ba, may mga Sabadista pa hanggang ngayon because that's they believe. Wala namang problema, kahit anong araw, pwede namang mag-worship. Pero ang ating pagtitipon ng linggo, first day of the week, ay nagpapahayag sa katotohanan ng meron ngang Kristo, Diyos, bugtong anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay, nilibing, pero first day of the week, nabuhay na maguli. Ito ay isang spiritual blessings sa maraming Kristiyano, hindi lamang para alalahanin ang Panginoong Kristo na nag-resurrect, kundi meron ding buhay na walang hanggan gaya ng ating Panginoong Kristo. So, ang pangalawa, mga kapatid, na dapat gawin ng mga mananampalataya in this modern time, in our midst, in our lives, is that not just to never thought, wag akalain na patay si Kristo, kundi dapat tayo maniwala na si Kristo ay buhay. Pakisabi nga natin, si Kristo ay buhay. Ang gaganda ng mga songs natin kanina, very timely and significant. Nakatutok talaga siya sa ating pinapaksa sa umagang ito, sineselebrate, which is the resurrection, not just the death, sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ, but His resurrection as well. So we must believe that our Lord is alive. Kasi sa ating passage, mga kapatid, merong lumindol
may lindol na napakalakas na nangyari doon sa libingan ng ating Panginoon Kristo na natatakpan ng napakalaking bato na hindi kayang buhatin ng ilang tao kahit kalalakihan pa, kundi dapat marami-raming tao, lalo na kung mga babae. Pero nung dumating doon ang mga believing women na nanatili sa paanan ni Kristo sa Calvary, madilim-dilim pa, pumunta na sila sa libingan ni Lord, dinatnan nila na wala na yung huge stone, naalis na kasi may anghel na bumaba at nag-alis noon para makita ng mga kababaihang ito na talagang si Kristo wala na sa libingan dahil siya ay nabuhay ng mag-uli. Nanatili sa libingan ng ating Panginoon as the scripture says na yung kanyang grave clothes ay nandun pa rin na parang kukun ang itsura. Di ba? Binalutan si Kristo ng mga linen cloth, buong katawan, pero nanatili yun sa kanyang libingan na as if nandun pa rin siya, yung forma niya, parang mami na nakabalot, pero wala na yung katawan niya doon. Dahil nga, nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo. Maayos na maayos yung kanyang grave clothes, na hindi mo kakikitaan ng katotohanan ng ninakaw lang yung kanyang bangkay. Di ba? Wala namang ganong magnanakaw na parang magtitiklo pa ng damit. Medyo paano nila magagawa yun na parang kukun ng uod o mariposa yung linen cloth, grave clothes ng ating Panginoon. Kung hindi siya nagkaroon ng glorified body na tumatago sa dingding at sarado pa yung libingan pero nakalabas na siya. Dahil nung buksan ng mga anghel, wala talagang laman, kundi ang kanyang grave clothes. Kaya maraming pasubali ang kumalat na balita, ipinangalat na balita in Bible times pa na si Kristo hindi nabuhay. Na pinaniniwala ng maraming tao ngayon na siya ay ninakaw lang ng mga alagad niya yung kanyang bangkay. Dahil maraming ebidensya na magpapatunay na tunay ngang ang Panginoong Kristo ay nabuhay. Ang daming tao nakakita sa Panginoong Hesus na namatay sa krus, inilibing, 3 days na nga eh. Pero, ang daming nakakita na siya ay tunay na muling nabuhay. Early believers witnessed His resurrection. Maraming eyewitnesses, maraming ebidensya. History says na may nabuhay talaga na isang namatay, no other than the Lord Jesus Christ. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon Kristo? Pinakamalakas na ba yan para sa Diyos na nabuhay maguli? Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. And you know what, mga kabatid? Yung mga tao na nakakita kay Kristo in Bible times, na nabuhay maguli, nagkaroon ng grabing transformation, pagbabago. Dahil ang mga believers during the time of the Lord, nung mamatay siya, ilibing siya, sobrang lungkot, takot na takot. Dahil believing sila na ang kasunod. Kung yung teacher nga nila, prophet, naghihimala, makapangyarihan, pinaniniwalaan nilang Diyos nung nabubuhay pa, naipako sa krus at napatay, sila pa kaya? Pero, nung makita nilang Panginoon na nabuhay na maguli, nagbago sila. Tumapang sila. Na-inspire sila, na-encourage sila. Even kamatayan nga ay kaya nilang harapin, believing that the Lord Jesus Christ resurrected. And indeed, Jesus is God. Dahil humayo sila ng humayo, ipinangaral ang ebanghelyo, ipinakilala si Kristo sa mga tao, itinuro nila, in-emphasize nila na nag-resurrect ang Panginoong Kristo. Ibang usapan yon pag pinangaral mong nabuhay si Kristong maguli. Kasi nga, ipinakalat nga ng mga religious leaders, ng mga leader ng bansa, ng mga emperador, na si Kristo ay ninakaw lang, na hindi siya nabuhay na maguli. So, sinong binabangga nila when they taught the people na si Kristo ay nabuhay na maguli? Di ba? Ang otoridad. Kaya nga marami sa kanila ang naging martir.
Hindi yung nagtitis ng sakripisyo sa asawa, gaya ng katabi mo. Are you with me? Joke lang po yun. Kundi, sila ay to the point na pumayag. Kahit patayin, balatan ng buhay, hatiin sa gitna, pugutan ng ulo, gawing sulo ang ulo, pakain sa leon. Maituro lang sa tao, ang Kristong tagapagligtas muling nabuhay. Hindi na natili sa libingan. Nabago ang buhay. Ikaw ba? Nabago ba ang buhay mo nung ma-encounter mo si Jesus? Spiritually? Sila? Oo, personally. Pero kahit di natin na-meet si Lord, personally, spiritually, through the Word of God, by His Spirit, na-meet natin ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang born again? Mukha bang na-encounter na si Christ? Kamukha na ba niya si Kristo? Tignan mo ngayon kanyang baba, kung ano ba, medyo maayos lang ba? O medyo pahaba din ba? Hindi naman natin alam kung yun nga talaga ang baba ni Lord, ano? Yung masil-masil niyan. Minsan may mga ribulto si Kristo na ginawang parang may macho, may tisoy, may nog-nog, di ba? Merong buto-buto, merong muscle-muscle, parang nag-gym. Ewan ko ba? Hindi natin malaman kung kaninong larawan talaga yung. Kasi in Bible times, in the Bible, wala naman description ng Panginoon na kasing pogi mo siya, tingnan mo yung katabi mo, na kasing macho mo siya. Diba? Whatever, mga kapatid, nung natin si Lord, personally, spiritually, by faith, meron ba tayong naging pagbabago? A lot of believer would say, yes. Just like these people, nakakita sa Panginoon personally, naging bolder sila. Naging mas faithful sila. Hindi lang sila na-encourage, kundi tumapang na kahit kamatayan, hinarap po nila. Maipangaral lang. Masunod lang ang utos ng Panginoon. Great Commission. Go! Make disciple. Ituro niyo ang salita ng Diyos. Mga tinuro ko sa inyo. Magbautismo kayo. Amen? Sila po ay merong naging mga pagbabago. So they declared resurrection. They walked joyfully and victoriously. And even naging willing sila to die for the truth of the resurrection. Si Apostle Paul, mga kapatid, hindi kasama sa mga alagad ni Kristo, nakakita sa kanya personally. Pero sa Damascus, na-meet ni Apostle Paul, ang Panginoon Jesucristo, the risen Christ, the living Christ, nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesucristo sa Damascus. Personal. Alam niyo po yung binabasa natin pagka Holy Communion natin na passage, 2 Corinthians chapter 11. Yung binabasa natin, sabi doon, for I received from the Lord what I also pass on to you. Si Paul po yun, nagsulat. Pero wala po siya doon sa huling gabi. Lord Supper ni Christ kasama ang mga alagad niya nung sabihin niya yon na eto ang aking tanggapin niyo to, tinapay na to, saro na to, ito ay nagsisimbolize sa aking katawan at wala po si Paul doon. Pero personal niyang tinanggap ang katotohanan ito kasi na-meet niya ang Panginoon. Personally sa Damascus Road, nagpakita sa kanya si Christ, the living Christ, ang buhay na Kristo. At si Paul ay na-transform. We all know, siya ay hindi lang murderer, kundi siya ay taga-usig, persecutor siya ng mga believer ni Kristo. Pinapapatay niya sila, pinakukulong niya sila. Sila ay kriminal kung ituring ni Apostol Pablo ng gobyerno ng mga religious leader during that time. At ang promotor ay si Apostol Pablo. Kaya nga, nung ma-meet niya si Lord, nung tawagin siya ni Lord, nung gamitin at suguin na siya ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Kaya grabe ang naging paglilingkod ni Apostol Pablo sa Panginoon na nabago sa kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoon. So ang pangatlo na dapat natin gawin as people of God, believers ni Kristo, saan? Sa kanyang resurrection truth ay walang iba kundi saliksikin, hanapin ang ating Panginoong Jesucristo personally. Tayo po pagka nakipagrelasyon, pumasok ka sa
pagkakaroon ng jowa o nag-asawa, talagang required dyan ang personal na relationship. Hindi pwede yung salita lang, hindi pwede yung walang time, hindi pwede yung walang action. Are you with me? Same is true with the Lord Jesus Christ. It has to be done. Seeking the Lord has to be personally, intimate. May parang two-way na karsada. Hindi lang one way. Hindi lang yung puro Godward or manward, downward. Two-way. Ibig sabihin, may kasunduan, merong pagmamahalan, merong relasyon. And that is personal. The Lord's first resurrection appearance was to believing women. Mga devoted na mga kababaihan. Palakpakan nga natin mga kababaihang ito. Amen. Na hindi natakot, manatili sa tabi ni Kristo nung inuusig, nung ipako sa krus, hanggang kamatayan, hanggang sa libingan, sila yung unang-una. Okay. Pero, bagamat alam natin na ang mga, hindi naman lahat, believing women. In fact, ang unang kumain ng ipinagbabawal na prutas ng Panginoon sa Garden of Eden ay si Eva, hindi naman si Adan. And in Bible times, pag ang anak mo babae, hindi sila masaya. Gusto nila ang firstborn o panganay ay lalaki. Tagapagmana, sign of authority, and tagapagmana. Pero we know, maraming kababaihan ang naging dakila sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Panginoon. In the Old Testament times, we know Deborah, we know Esther. In the New Testament times, these believing women, mga kapatid, and a lot more in Bible, mga kababaihang parang ang mas higit o nahigitan pa ang mga kalalakihan. But we believe hindi lahat. Amen. Dahil ang mga kababaihang ito ay masasabi nating merong devoted, committed na pananampalataya, personal, saving relationship at pagsunod at pagkilala at paglilingkod kay Kristo. As you can see, mga kapatid, sila yung huling umalis sa tabi ni Kristo sa Calvary, at sila rin yung nasa na mga lalaki. Nasa na yung mga tigasin na apostol ni Lord. Na it seems to us, talagang takot. Nagtago, nagpulasan. Are you with me? Pero kahanga-hanga ang mga kababaihang ito. So, we're not saying na ang mga kababaihan is much superior than men. Though may mga ganon na parang mas mahusay, mas malakas, mas maayos ang babae kaysa sa lalaki. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. In fact, in the New Testament time, wala tayong makikitang tinawag si Lord na ordain na babaeng pastor. Puro sila lalaki. So, ano ang ibig mong sabihin, Pastor Vic, with these believing women? Sila, because of their devotedness, commitment, faith sa Panginoon, hanggang wakas, kahit may panganib hanggang kamatayan, na meron pa nga silang parang dinaig na mga alagad ni Lord, sila ay ni-reward ng Panginoon. So, ang pagiging devoted and committed kay Kristo is a rewarding characteristic. Are you a devoted, committed believer ng ating Panginoong Jesucristo? Pangunahin ba siya sa iyong buhay? Malakas ba ang influence niya sa iyo? Siya ba ang gusto mong i-please more than anybody else, more than anything else in your life, around you, in this world? Then, manda-handa ka. I-reward ka ng ating Panginoon.
Because these women, believing women, devoted women, ni-reward ng Panginoon, mga kapatid. Sa kanila unang nagpakita resurrected Christ, Savior, ating Panginoon Jesucristo. Sa kanila binigay yung karangalan na yan, privilege na sa kanila unang magpakita ang Panginoon na talagang buhay. Sila yung makapagpatotoo, mga unang missionary na nagsabing, Jesus is alive. Na nung una, hindi pa nga sila pinaniniwalaan. Nag-doubt pa rin ang mga alagad ni Lord. Pero sila masayang-masaya na. At namamalita na, ipinipreach na nila that indeed, Jesus have risen. So, kung tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, when we are obeying God's word, then God is pleased and God will be with us and God will bless us. Pagpapalain ka ng Panginoon kung sumusunod ka sa Kanyang salita at kalooban. That's His promise. Amen? Kaya lahat ng utos ng Panginoon, hindi naman para siya ang sumaya, mag-glorify. Kundi ang nais ng Diyos, ikaw ay mapagpala niya. So every command, God's will, principle, precept, decrees ng Panginoon is for your benefit, for our benefit. That when we obey it, tayo yung mag-aani ng ng mabuting kapalit, konsekwensya, reward ng Diyos sa pamamagitan ng atin pong pagsunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita. At siya ay sasamahan tayo, mananatili sa atin, hindi niya tayo iiwanan hanggang wakas ng panahon. Ang panghuli, mga kapatid, na dapat nating gawin as people of God, saan? Sa pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo, resurrection, Christ's victory, your victory, our victory, Christians' victory is to bring Christ's good news to other people. Ibahagi, ipahayag, dalhin natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo, namatay sa krus, nilibing, pero nabuhay na mag-uli. Nabubuhay at mabubuhay magpakailan-kailan pa man ang tagapagligtas. Pinangako ng Diyos at nakilala na natin sa ating buhay bilang Savior natin through His Word. Sa Matthew 28:18-20, mga kapatid, so familiar na po kayo dito. Tinatawag ang passage na to na The Great Commission. Kakalungkot lang kasi marami hindi nakakabisado nito. Hindi nakakaalam. And some, alam na alam to, pero hindi makarelate, hindi makaparticipate, hindi makapag-involve, hindi maka-obey. Somewhat may hadlang. Parang hindi masyadong nauunawaan. Parang hindi Kristiyano. Ang perception, man din ang response sa Great Commission na to. Sa Great Commission na to, mga kapatid, ay sa totoo lang, hindi ito sinalita ng ating Panginoong Jesucristo para lang sa kanyang mga alagad. Nung sabihin niyang, therefore, go! Sabi ng marami, ang inutusan niya, kausap niya, yung mga apostol, yung mga church leaders lang, yung mga inner core lang ng Panginoong Jesucristo, yung mga mature lang, hindi po. This Great Commission is applicable to all believers. Na nung sabihin dito, mga kapatid ng Panginoon, na binigay na ng Ama sa Kanya ang lahat ng karangalan, ang lahat ng kapangyarihan, at sila'y humayo, etc., etc., sila'y magbautismo, mag-disciple, mag-produce ng disciple, mag-train, at ituro sa mga tao ang salita ng Diyos. That applies to all believers. Dahil makikita po natin sa Great Commission, yung kapangyarihang hindi masusukat, mabibilang, binigay ng Ama kay Kristo. Ibinigay na, ipinaubaya na ng Ama kay Kristo. Authority. Si Kristo, siya po ay may authority para magturo. May kapangyarihan po siya. That's what authority means. Power. Pag nagturo si Kristo, may power. Pag siya nagpagaling ng may sakit, kahit incurable yan, may power. Kaya nga, yung umaali, nakasanib na evil spirit sa katawan ng mga demon-possessed people,
ay talagang nagmamakaawa kay Kristo because He has authority, He has power. Maging sa pagpapagaling, Jesus has authority over sin, over death, over Satan. God, Jesus, is so powerful. May kapangyarihan. Ibinigay ng Ama sa kanyang lahat. Ipinaubaya ng Panginoon. Ama, kay Jesus Christ ang lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan. Hindi yan nangangahulugan na nung nandito sa lupa si Kristo, hindi siya Diyos na makapangyarihan. Ang origin niya Diyos. Kaisa-isang anak. God's Son nga eh. Ibig sabihin, pagka yung anak mo, laman at dugo mo talaga. Kamukhang-kamukha mo, may laman at dugo mo. Nung sabihin ng Bible, even Jesus, inangkin niya yung titulo na God's Son siya, anak nga siya ng Diyos. Ang Ama, sinabi po yan, that Jesus is the Son of God. Kaisa-isa kong anak yan, bugtong na anak ko yan. That means, siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan na, even before the creation of the world. Pero, nung siya ay mag-alay ng kanyang buhay sa krus, sumunod sa kalooban ng Ama, tubusin ang mga makasalanan sa kasalanan, ipinaubaya na ng Diyos kay Kristo ang lahat ng kapamahalaan. Kaya nga sa langit, isa lang ang trono, isa na lang, isa lang. The throne of God na ang nakaluklok si Kristo na naghahari at maghahari magpakailan-kailan paman. Kaya nga, kung si Kristo may grabing kapangyarihan, parang may mas powerful yata dito sinagtulak nun. Galing mo sumalo, Sister Joanne. Kaya nga kung may ang Panginoon, may authority, hindi mo gugustuhin mas maging masunurin sa politiko, mas maging masunurin sa jowa mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa boss mo. Of course, maganda, kalooban din ng Diyos sumunod sa kanila, but not over and above the will and commandments ng ating Panginoong Kristo. Oo, may power sila. Pero, ibang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga kung meron tayong susundin, pangunahin at dapat lang talaga is the one who has all the authority na meron ng Diyos na kay Kristo, di natin makikita sa sino mang tao. In the Great Commission, mga kapatid, may activity dyan. Ang mga mananampalataya, hindi lang mga apostol, hindi lang mga generals, hindi lang mga church leaders. All believer ay saklaw ng Great Commission. Nung sabihin ni Lord na, go! Make disciple, magturo, magbautismo, yun ay applied sa lahat ng Kristiyano. Sa totoo lang, mga kapatid, catch this. Matagal natin naririnig na ituro sa atin na sa Great Commission, merong 4 na utos. Action word, action verb, go, make, disciple, teach, baptize, 4 na utos, 4 na action verb, action word. Pero sa totoo lang, mga kapatid, isa lang ang command dyan. Isa lang ang utos. Make disciple. Bakit? Because the word go in the Great Commission is a past participle na walang iba kundi going. It is as if the Lord said, in your going, sa inyong paghayo, sa inyong pamumuhay, sa inyong pakipag-usap, sa inyong pagninegosyo, in everything that you do, maging pangunahin. Make disciple. Go! Jesus said, and make disciple of all nations. So paano nagsisimula na makadisciple ang mga mananampalatang kaya-gaya po natin? Di magwi-witness ka. Si-share mo si Christ. Diba? Ipapakilala mo si Kristo. Papahayag mong siya ay nabuhay na maguli. Etc. etc. At tuturuan mo siya ng salita ng Diyos. Si-share mo sa Kanya ang salita ng Diyos. Babautismuhan mo siya. Babautismuhan natin siya. So, may pangako ang Panginoon.
If ever na tayo po ay nagdadalawang isip na maging bahagi ng Great Commission ni Lord, humayo, mag-make disciple, mag-disciple, maging discipler po tayo, magkaroon tayo ng bunga na sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos kay Kristo ng katotohanan, merong manampalataya sa Panginoon na kagaya natin. At hindi natin siya hahayaan na matapos makakilala kay Lord, tumanggap sa Panginoon, makapagsimba ng isa, dalawa, that's it. Hindi. Kailangan natin siyang turuan ng salita ng Diyos. Pastor Vic, trabaho mo yan, magturo. Hindi po. If that's the case, na mga pastor lang, teachers lang, ang dapat mag-disciple, ano ang lagay mo? Ano ang magiging papel mo? Kung ako lang, kung kami lang, at hindi ka kasama na magdi-disciple. If that's your case, ikaw ay magiging cheerleader. Sabi mo sa katabi mo, cheerleader ka ba? O spectator ka ba? Yan ang magiging tayo mo, lagay mo. Are you with me? Magiging okay yan. Kaya nga maraming churches ngayon, yan ang style. They pay the pastor, they give them support and allowance, and they do the job, all the job. Siya na yung song leader, siya pa yung gitarista, siya yung janitor, siya yung nag-evangelize, siya yung mahayo, etc. Kaya ayun, 40 anyos pa lang, patay na. Oo, umabot nga ng 50, pero namatay yung kalahati ng katawan. Inatake pa sa puso. Amen? Sinolo. Kasi yun ang gusto ng church. Yun ang gusto ng believer. Yun ang paniwala nila. Kayo pong inutusan niya sa Great Commission. Kaya, okay, ginagawang pastor. Sige po, tama po yan. Sige po, mayo kayo, turo kayo. Yeah, mag-ebanghelyo kayo, mag-disciple kayo, mag-baptize kayo, mag-train kayo. At kami dito lang. Are you a cheerleader? Are you a spectator? Do you want that? Gusto ba natin yon, mga kapatid? Dahil hindi po yan ang design ng Diyos sa mga mananampalataya. In the New Testament times, lahat po sila, mga kapatid, humahayo. In fact, nung magkaroon ng diaspora, great persecution ng mga Kristyano in the New Testament times, ang mga alagad ni Lord na iwan sa Jerusalem, ang nangalat sa four corners ng mundo, yung mga nagsitakas because of the persecution nung mamatay si Kristo, hindi po mga church leaders, hindi mga apostles. Ordinary believers, babae, lalaki, sila po yung nagpakalat ng ebanghelyo patungkol kay Kristo, kaya nakakilalang maraming tao. Sila po yun. Kaya hindi po sila cheerleaders, hindi po sila spectator. Sila po ay discipler, disipulo ng ating Panginoon. Paano nila nagawa yun? Yun yung pinatunayan ng Diyos sa Great Commission. Ang sabi doon sa verse 20, and surely, Jesus said, I am with you always to the very end of the age. Sabi mo sa katabi mo, sasamahan ka ni Kristo. Sige po, sabihin nyo, sasamahan ka ni Kristo. Mag-share, maging matapang, maging bold, maging obedient, maging fruitful na disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang pangako. Di po ba? Make disciple, God said. Mag-witness, magturo, magbautismo, mag-ebanghelyo, sasamahan kita, God said. So pag hindi mo yung ginawa, do you think sasamahan ka pa ni Lord? Ang pagsama ni Lord, kung tatalima tayo sa kanyang salita at utos. Are you with me? Okay. So, ang mga alagad ni Kristo gustong tumalima sa Panginoon, gustong sumunod, maglingkod, kailangan mo ng baril. Really, Pastor? Na nakamamatay yan. Pero hindi po. Ang ibig ko sabihin dito is that in the Great Commission, mga kapatid, meron po diyang dapat gawin ng mananampalataya. Hindi lang mabaptize sa Holy Spirit, hindi lang mabaptize sa tubig, kundi makapag-baptize din ng mga believer. May mga iba na mabautismoan din in the Spirit, mabautismoan din sa tubig. Attachment, of course.
Importante sa isang believer. Maging attached kay Kristo, sa vine, sa ating great teacher. Yung maging intimate tayo sa Kanya, may personal saving relationship, may growing relationship, manatili sa Panginoon. Amen? Sa John chapter 15, sinabi ni Kristo doon, I am the vine and you are the branches. Abide in me, remain in me, Jesus said, and I will remain in you. So remaining in the Lord Jesus Christ, in His Word, in His commandments, in serving Him, in doing His will, ay sobrang mahalaga. Identify with the Lord. Be with one with the Lord. In His suffering, in His sacrifices, and even so sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, we must identify with them. Meron tayong dapat na pakikiisa, pakikibahagi. And the last but not the least, learning from the Lord Jesus Christ. God said in His Word, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, kung meron tayong pakikinggan, kung meron tayong dapat na kasumpungan ng mga katotohanan, ng mga iba't ibang kaalaman, it is but the Lord Jesus Christ. Through His words, we must learn from Him. Matuto tayo. Magpaturo tayo sa ating Panginoon. Alam niyo ang lahat ng ito, baptism, attachment, remain, identify, learn, hindi lang natin sa Panginoon pwedeng maranasan o magawa. Kundi sa ating buhay, sa ating mga kapatiran, sa simbahan, we can baptize. And we have to be baptized, believers of the Lord. Yung attachment natin, hindi lang kay Lord, kundi sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating leader. Remaining in the church, mga kapatid. Yung hindi ka aalis sa simbahang pinaglagyan sa iyo ni Lord, kung saan Kanya pinagpala at gagamitin all the more, hindi ka dapat na mawala, hindi ka dapat na mag-absent, hindi ka dapat na mag-beg off ng vacation. Sino po sa atin yung gumawa niyan? Pahinga muna ako, pastor. Aba, napagod ka sa paglilingkod kay Lord? Hindi ba't pinagpala ka nung naglingkod ka? Are you with me? And yet, bakit may mga ganong Christian sabi, pahinga muna ako, parang pagod. For sure, napagod yun. Dahil meron na siyang hindi ginagawa. Kasi, whenever people of God obey His will, hindi kapaguran yun. Kalakasan nga yun eh. Kapayapaan nga yun eh. Ang bunga nga nun ay pagpapala, kasaganaan. Amen. Are you with me? Kaya nga, bumabata ka pa nga, tingnan mo yung katabi mo. Kasusunod kay Lord, kalilingkod kay Lord. Dahil hindi umalis kay Lord, di ba? Pabata. Pabata ng pabata. Amen. Are you with me? Palakas ng palakas. Payaman ng payaman. Paasenso ng paasenso. Dati, 3 beses ka lang kumain, 5 beses na. At pag kumain ka, hindi lang 1, 2 putahe, 3 pa, 4 pa. Kasi ang dami natitira sa rep. Kaya pag inihain kinabukasan, 3 hanggang 4 na. Are you with me? May pagpapala. Remaining in the vine means fruitfulness. Identifying with the Lord, it's the same na dapat din tayong nag-identify sa mga kapwa natin mananampalataya, sa simbahan, sa leader. And we should also learn, not just from the Lord, but from our teachers, from our disciples. Are you with me? Leaders of the church. Magpaturo po tayo. Maging teachable po tayo. Magpasako po tayo. So, kailangan ba ng baril o hindi? Kailangan ba? Kailangan po natin to. So, nasundan nyo ba ang ating acrostic topic? Okay, CRV. Modelo ng kotse yan, Honda. Nang ibig sabihin ay comfortable runabout vehicle. CRV, Honda. Pero ang ibig sabihin natin dyan, Christ, resurrection, yan ay victory. Victory ni Christ, ang resurrection niya, pero victory din natin yan. Amen? Dahil siya'y nabuhay maguli, sabi mo sa katabi mo, kung gano'n, mabubuhay ka uli. Amen? Kung believer tayo ni Jesus Christ. Kasi ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believed in Jesus Christ will not go to hell, will not perish, but have everlasting life. Can we say amen to that?
Kaya ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, hindi lang niya katagumpayan. Katagumpayan mo din. Dahil siya'y nabuhay na maguli at ikaw mabubuhay ding maguli. Sino nakasunod sa ating acrostic points? Kasundan nyo ba? Uy, galing! Sino nagsabi? Ikaw. Bibigyan kita ng token. Alam ko, may iPhone ka na eh. Okay. Ito na lang. Ano ba? Kaya mamimili muna ako, yung babagay sa'yo. Baka mabigyan kita ng make-up. Okay. Yung ating acrostic point, by the way, parang proposition na rin eh. Hindi nyo ba napansin? Hindi nyo napansin, no? Papapansin ko po sa inyo. Acrostic point natin sa ating major points na parang proposition na rin, NBSB. Ano ba ibig sabihin nito? Alam na alam niya ata ito ng mga ano eh. Okay. No boyfriend since birth. Tama ba yun? Parang natetempt akong pagtaasin ng kamay at magsabi ng amen yung mga NBSB. Pero wag na lang. Ang gusto ko na lang gawin at this point, purihin ka. I-appreciate ka. Kung NBSB, lalaki, babae, kahit may edad, kahit bata. Kung NBSB ka pa, abo. Alam mo ba na you're so special? Baka NBSB yung katabi. Sabi mo ng ano, special ka. Bakit? Kasi, di ba, ikaw kasi yung hinahanap ng iyong, sabi nung iba, soulmate, no? Ikaw ang hinahanap ng maraming lalaki o babae. Single. Wala pang boyfriend. Hindi pa nagka-boyfriend, kahit hindi pa nagka-girlfriend, kahit minsan. Di ba? Ikaw yung wanted ka. Yung sa katabi mo, wanted ka. Kung NBSB ka. You're so special. And God has a plan for you. Meron kang katapat. Amen? Wait ka lang. Darating din yan. NBSB. Gusto ko pa sana maraming sabihin about this, pero we have no more time, mga kapatid. So, anong ibig sabihin ng NBSB na gusto ko ipapansin sa inyo, parang proposition na rin. Number 1, never thought that Christ is dead. Huwag nating isipin, sana hindi natin nakalain na patay si Kristo. Just like the believing women. Di ba? They did not believe, they forgotten that the Lord is alive, na mabubuhay maguli. So that's possible for us, people of God. Number 2, believe that Christ is alive. Maniwala tayo si Kristo ay buhay. Number 3, seek Christ personally. And the last but not the least, bring Christ's good news to others as well. And may proposition, isa lang. Kasi dami natin proposition. 4 na major points. Commit to Jesus and obey His word. That's it. Manampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas mo. Creator mo siya. Siya rin ang iyong natatanging tagapagligtas. Wala nang iba. Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa mo, hindi awards mo, hindi diploma mo, hindi ang iyong mga maraming magagandang katangian, kundi si Kristo. Because God said, Jesus said Himself in His word, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Can come to the Father. No one can enter the kingdom of God except through me, Jesus said. Gusto mo ba na maging anak ng Diyos, disciple ng Panginoon, maging blessed, maging fruitful, maging lingkod ng ating Panginoon, maging mapalad? Place your faith in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Commit to Him. People of God, believer na ating Panginoon, such as the faithful women sa cross, commit even more. And most of all, obey God's will. Sundin natin ang Kanya. Hindi lang sa ilang mga area, kundi sa lahat ng area ng ating buhay. Huwag tayong titigil. If we may fail in some respect, in some area, from time to time, we may commit sin, we may violate God's will. Immediately confess,
turn from that sin, and obey God, serve God continually, continuously, consistently. Remember, ang pananatili kay Kristo sa pagsunod sa kanyang kalooban lamang ang daan, hindi lang para maging mapalad tayo, anak ng Diyos, kundi maging mabunga. Maging fruitful, effective, useful, and blessed na mga anak ng ating Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Let's rise up. Purihin natin siya sa isang awitin. Mga kapatid, lagyan natin ito ng puso, ng pananampalataya. Higit sa lahat ng pagpapasalamat ng ating Diyos na nakilala ay hindi patay, hindi natiling nakapako sa krus, kundi bumangon sa libingan, naghahari, nakaluklok sa kanyang trono sa langit, nasa lahat ng dako by His Spirit, nagmiministeryo na mamagitan in our behalf, nagpapala sa kanyang mga anak, sa kanya ay sumasampalataya, sa kanyang iglesia na ang daladalayang kanyang pangalan, hindi lamang sa salita na nakikinig, naniniwala, nakakaunawa, kundi mga believers ni Kristo na tumatalima din naman sa kanyang oban. Purihin natin ang ating Panginoon. And may the Lord bless each one of us. Palakpakan natin ating Panginoon. You search me, you know my way, even when I fail you, I know you love me. Your
You stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for